So sa hapon pong ito, ang aking pong ibabahagi, medyo maikli lamang po ito. Ang title po ng aking ibabahagi is about refocusing on God's kingdom, the purpose of our call. Refocusing on God's kingdom, the purpose of our call. Ang sabi po ng Exodus chapter 19, verse 3 to 6, Then Moses went up to God, and the Lord called to him from the mountain and said, This is what you are to say to the descendants of Jacob, and what you are to tell the people of Israel. You yourselves have seen what I did to Egypt, and how I carried you on eagle's wings and brought you to myself. Now if you obey me fully and keep my covenant, then out of all nations you will be my treasured possession. Although the whole earth is mine, you will be for me a kingdom of priests, a holy nation. These are the words you are to speak to the Israelites. Nasabi po ng Panginoon. So ito po ang nais ko pong ibahagi sa bawat isa. Refocusing on God's kingdom, the purpose of our call. And this is a series of teaching po, no? Na uunti-untiin po natin, uunti-untiin ko po sa bawat isa na ibahagi po ito at unti-unti na pag-aralan po natin ang patungkol sa bagay na ito. So, why refocusing? Bakit po refocusing, no? Ang sabi ng Bible in Matthew 6:33, But seek first the kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Pag sinabi pong first, ano pong naiisip po ninyo? Pag sinabing first, ibig sabihin po nito, una sa lahat. Amen? Above all things. First things first. Or priority. Amen? The first priority. Una sa lahat, ang sabi ng Panginoon. Seek first His kingdom and His righteousness. Ang Panginoon, God make it simple to us. Pinapadali ng Panginoon ang mga bagay para sa atin upang makalapit sa Kanya at maintindihan siya. Minsan, ang dami nating inaalam, ang dami nating hinahanap patungkol sa Panginoon. Pero ang sabi ng Panginoon, first things first. If you want to know God, and if you want na makalapit talaga sa Panginoon at maintindihan siya, seek first His kingdom and His righteousness. Sabi niya rito, higit sa lahat, ito ang nais ng Diyos, unahin bilang tayo'y mga Kanyang tinawag. Pero sa kasamaang palad at nakalulungkot, karamihan po ng tinawag ng Diyos, o sabihin natin na karamihan po ng Kristiyano is still, hindi pa rin ito naiintindihan. That's why marami pa rin po ang mga Kristiyano na naliligaw pa rin. Naliligaw pa rin sila. And still living in a religious life and living as a pagan. Alam niyo po ba yan? Bagamat we claim a Christian, we claim a children of God, kasi po sa ating pong church, hindi tayo nagtataas ng anumang religion na po. Because ang ating Panginoong Yesus, walang anuman siyang itinaas na relihiyon. Walang anumang relihiyon. Amen. But, ang nakalulungkot, bagamat ganon, hindi natin napapansin sa ating buhay. We become so religious. Nagiging relihiyoso na lang tayo. And living as a pagan. Ano po bang ibig sabihin ng religion? Religion is a system used for searching the truth. Ginagamit po ang relihiyon para hanapin ang katotohanan. Alam niyo po ba yon?
ang mga tao pumapasok ng marami at iba't ibang relihiyon para hanapin ang katotohanan. At gumagawa ng mga tinatawag nating tradisyon o mga religious acts or good works, claiming ito yung ways o paraan para makalapit sa Diyos. Ito po ang ibig sabihin ng religion. It is a system used for searching the truth. Now, kung tayo is still searching the truth, nasa religion pa rin tayo. Kung tayo is still naniniwala tayo na good works is enough, religion pa rin yon. Kung tingin natin, tradition is enough, religion pa rin yon. Kapag ginawa natin yung Sunday service o pagka ginawa natin yung pagdalo sa gawain ng Panginoon, parang sabihin natin na religiously, parang makapagsimba ka lang, no? Masabi mong malapit ka na sa Panginoon, you are still religious. Wala tayong pinagkaiba doon sa ibang tao na nagsisimba rin. Amen. And if you are still have another God or tinatawag na idols, still you are religious. Religious pa rin yon. Bukod sa Panginoong Yesus, minsan, marami pa rin tayong idol. Pag sinabi pong idol, ito yung bagay na nakahihigit sa puso ng tao. Alam niyo po ba yon? Hindi siya kailangan na image. Akala natin na idols yung image ng anumang mga santo. Ano po? Hindi po yon. Pag sinabing idols, bagay na nakahihigit sa puso mo. Minsan nga, ito yung pinaka nahihigit sa puso po ninyo. Amen. Paggising po ninyo, ano pong unang tinitingnan ninyo? Ito po, amen. Bago kayo matulog, ano yung huling titingnan ninyo? Ito siya, di ba? It's still idols. Idols pa rin po yun. Amen. So, still, we are religious. Religious pa rin yan. Sabi niya rito, seek first, higit sa lahat. Dapat higit sa lahat. Ang kaharian ng Panginoon ay hanapin mo at ang kanyang katwiran. Ngayon, kung merong nauuna, still, you are religious. Then, that's why religious people are still blind. Bulag pa rin. Thinking that all their acts of doing good or good works, traditions, at inaakala nila that they are nakalalapit sila sa Panginoon, but they have an idol in their hearts. Akala nila sapat na yon, knowing that is the truth. Akala nila yun na yung truth. Okay na yon, sapat na yon. The moment, sabi ko nga, that you are still searching the truth and bound and in any traditions or good acts is enough, still we are religious. Amen. Nakuha niyo po ba? Then, tayo po, we know the truth. Naniniwala po ba kayo doon? Ang sabi ng Bible, Jesus is the way. Sino na pong tumanggap sa Panginoong Yesus? Tinanggap niyo na po ba ang Panginoong Yesus? Ang sabi ng Bible, Jesus is the way, the truth, and the life. Si Jesus ang truth. So wala na tayong kailangan. Hindi na natin kailangan ng good works. Hindi natin kailangan ng anumang religious acts. Hindi natin kailangan ng traditions na kailangan makiisa ka sa anumang mga religious activity para lang makita mo yung truth. Hindi na kailangan nun.
Amen. Jesus is the truth. Sabi po ng Panginoon. And then, ang ibig sabihin naman po ng paganism, sabi ko nga, na ang iba rin naman sa atin, hindi man tayo religious, but we are living as a pagan. Alam niyo po bang ibig sabihin ng pagan? Pag sinabing pagan, these are people who prioritize their own needs. Ito po yung sinasabing paganism. Na wala siyang ibang inisip, kundi yung mga pangangailangan niya. Ano po yon? Food, water, clothing, houses, security, power, positions, and all the things na pwede nating makuha sa mundong ito na inakala natin na kailangan natin. We are a pagan. Pagan po yon. Amen. Ang sabi ng Bible, kung mababasa po natin yung unahang part po ng Matthew 6:33, ang sabi niya rito, do not worry about such things. Huwag nyo nang alalahanin ang mga bagay na ito na tingin mo ito yung pinakaunang kailangan mo, pagkain, inumin, bahay, damit, kapangyarihan o anuman. Do not worry about these things, sabi ng Panginoon. But seek first His kingdom, ang sabi ng Panginoon. Kaya kung still, sabihin natin claiming that we are Christian, pero ang laman pa din ng isipan po natin ay umiikot pa rin sa mga bagay na pangangailangan nating pansarili na makukuha natin dito sa mundo, still, we are a pagan. Sabi po ng Panginoon. And still, kaya nangyari, marami pa rin naliligaw ng mga Kristiyano. Kumbaga, bound sa mga bagay na alalahanin. Amen. Na supposed to be, sabi ng Panginoon, if we seek first His kingdom and His righteousness, all these things, all the things that we needed will be given to us as well. Ibibigay lamang dapat sa atin. Kumbaga, hindi siya nag-occupy sa isip natin ang mga bagay na kailangan natin actually. Dahil sabi ng Panginoon, kung matatagpuan mo unang-una sa lahat ang aking kaharian at ang aking katuwiran, ang lahat ng bagay na ninanais mo, ibibigay lang sa'yo. Idaragdag lang. Amen. Pero nakalulungkot nga, halos karamihan pa rin sa atin, nahahati yung buhay natin sa mga bagay na kailangan natin at sa mga bagay na gusto natin sa Panginoon. Kumbaga, sa paglilingkod natin sa Kanya, sa pagkikilala natin sa Panginoon, nahahati yung puso natin. Kumbaga, example, sabihin natin, prayer meeting, na kailangan pumunta ng prayer meeting, kaya lang, alanganin yung oras, kailangan ko magtrabaho. Nahahati yung puso. Amen? Na kailangan, na supposed to be, na bawat isa sa atin, we are all responsible sa, alam nyo po ba yan? Lahat po tayo responsible sa ating bansa. Sa family, sa community, sa ating pong bansa, lahat po tayo, mga anak ng Diyos, we are all responsible. Kaya, dapat unang-una, tayo sa lahat, tayo yung nagpipray. Tayo yung nagpipray. Amen. Kaya lang, sabi ko nga, nahahati yung puso natin. Na mas tinitingnan natin, mas kailangan natin ng pera. Panggastos, pamasahe, pambili ng pagkain. Nahahati. Pero sabi ng Panginoon, if you seek first my kingdom, my righteousness, the things that you needed will be given to you as well. Amen. So sabi niya, do not worry about anything, but seek first His kingdom
Kumbaga, sabi ng Panginoon, nais niya, higit sa lahat, pagtuunan natin ng lakas. Buong lakas natin, buong pag-iisip, all our effort, lahat ng meron tayo, unahin natin sa lahat. Hanapin ang kaharian ng Panginoon at alamin ang kanyang katwiran. Ito ang nais ng Panginoon. God make it simple. Hindi niya tayo na ililigaw. Amen. Minsan, nahihirapan tayo kung paano nga ba kilalanin ng Panginoon at kung paano ang nais ng Panginoon. Ano ba yung plano ng Panginoon? Nahihirapan tayong alamin. But God make it simple. If you seek first my kingdom, my righteousness, yun na ang unang-una. Priority. So ngayon, tatanungin ko po kayo, ano po ang pinaggugugulan nyo ngayon ng oras, lakas, panahon at pag-iisip? Saan nyo ba siya dinadala ngayon? Material ba na bagay? Pera? Tao? Kayamanan? Kapangyarihan? Dito ba natin ginugugol ang lahat ng bagay na meron tayo? Ito po sasabihin ko po sa inyo. Kumbaga, kaya ang bawat isa sa atin still punong-puno pa rin ng alalahanin dahil ito pa rin ang una na pinaggugugulan natin ng lakas, pag-iisip. Dito pa rin nakatuon ang ating buhay sa mga bagay na ito. Kaya still, ang dami nating alalahanin. And still, hindi pa rin tayo payapa. Even though we are Christian, hindi ka pa rin payapa. Oo, meron, konti. Pero pasamantala, nawawala. Amen? Pagka meron na namang kailangan, meron na namang alalahanin. And another thing, kumbaga, hindi natin mababase na sabihin natin na nagagamit tayo in the church ay lubos na natin ding naiintindihan ang kaharian ng Panginoon. Hindi rin natin pwedeng basihan yon. Amen? So sa hapong ito, nais kong maintindihan natin ang kaharian ng Diyos at sa mga susunod na mga linggo sa pag-aaral po natin ito. Kumbaga, nais ko pong maintindihan natin that in the kingdom is where our purpose call. Doon tayo tinawag lahat. Sa kaharian ng Panginoon. Lahat tayo na tinawag ng Panginoon, lahat tayo, tinawag tayo para sa kaharian niya. Lahat tayo. Wala pong aksidente. Every one of us each of us, meron tayong part sa kaharian ng Panginoon. Bawat isa sa atin, meron tayong part or role na gaganapin sa kaharian ng Panginoon. And this is not an accident. Ang Lord ang pumipili. So, ang lahat ng pagkatawag sa atin ng Panginoon, ang purpose niyan ay para sa kanyang kaharian. Amen? So, ang sabi niya rito sa ating verse in Exodus chapter 19, verse 3 to 6, ang sabi niya rito, then Moses went up to God and the Lord called to him from the mountain and said, this is what you are to say to the descendants of Jacob and what you are to tell the people of Israel, you yourselves have seen what I did to Egypt and how I carried you on eagle's wings and brought you to myself. Now, if you fully obey me and keep my covenant, then out of all nations you will be my treasured possession. Although the whole earth is mine, you will be for me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words you are to speak to the Israelites. Sabi ng Panginoon, ito ang sabihin mo sa mga Israelita. Ito ang pinapasabi ng Panginoon sa bawat isa. Amen.
Sabi ng Diyos, nakita ninyo kung papaano ko kayo iniligtas sa mga Ehipto, sa kamay ng mga Egyptian. Ang sabi niya dito kay Moses, na kung papaano na dinala niya kayo sa kanyang mga pakpak. Amen. Tayo, God knows our condition nung wala pa tayo sa Kanya. Alam ng Panginoon kung nasaan kayo nun bago kayo dinala rito. Kung paano kayo tinawag, alam ng Panginoon kung anong kalalagayan ninyo. Alam ng Panginoon yon. God knows. At alam ng Diyos kung ano ang pinagdaraanan natin, kung anong klaseng buhay na meron tayo, anong mga bagay na pinagtitiisan natin. At sabi niya, alam mo kung papaano kita sinagip. Alam mo kung papaano kita inialis sa lugar na yan at dinala sa pamamagitan ng aking kamay at dalhin ka sa lugar na ito. Sabi niya, God, alam mo at nakita mo ito. Then sabi ng Diyos, if you fully obey me and keep my covenant, then out of all nations, you will be my treasured possession, although the whole earth is mine. Anong ibig sabihin po ng Panginoon? Sa dami-dami ng tao, sabi ng Panginoon, pinili kita, inabot kita, niligtas kita, ang sabi ng Panginoon. Then, if you fully obey me and keep my covenant, ang sabi ni Lord, I will make you my treasured possession. Treasured possession. Ang sabi ng Panginoon. Ito ay kasunduan at nakapaloob dito ang pangako ng Diyos. Kasunduan at pangako ng Diyos. Sabi ng Panginoon, lahat ng bagay sa mundo at ang buong mundo ay Kanya. Lahat, even our life sa Panginoon. Lahat ng tao, the whole earth ay sa Panginoon. Ngunit, sabi niya, ikaw na pinili ko, iniligtas ko, kumbaga, dinala kita sa malabay kong pakpak at inilapit kita sa akin. Sabi niya, kung ikaw buong puso na susunod sa akin at tutupad sa iyong pangako, sabi niya, tutupad sa ating kasunduan na meron tayo, I will make you my treasured possession. Ang sabi ng Panginoon, you will be my treasured possession. Alam niyo po ba ibig sabihin ng treasured possession? Kung anong experience yung treasured possession? Ganito po yun. Pag sinabing treasured possession, parang isang magulang na meron siyang anak na bata. Sabi natin 2 years old, 3 years old. Kumbaga, isang magulang na merong anak na bata. Na pagdating sa kanyang anak, sino pong mga magulang po rito? Kapag dating sa kanyang anak, handa mong ibigay ang lahat. Amen? Ibibigay mo ang lahat. Lahat ng kailangan niya, isusupply mo yung kailangan niya, gatas, diaper, amen, mga damit, hindi siya pwedeng malamigan, hindi siya pwedeng sipunan, kailangan lagi siya nakapolvo, amen. Kumbaga, isusupply mo lahat, tulugan niya, seguridad niya, laruan niya, amen. Kahit laruan, ipoprovide mo. Kumbaga, tinuturuan mo siya, ibinibigay mo lahat. Amen? Kumbaga, para siyang isang kayamanan sa'yo na kumbaga, parang iniingat-ingatan mo na minsan nga, ayaw mong magasgasan. Amen? Sino na po ba nagkaanak sa inyo? Ayaw ninyong magasgasan. Yung bata, yung anak ninyo, ayaw nyo siyang magasgasan. Kahit nga madapuan ng lamok, ayaw ninyo. Nilalagyan nyo pa ng kulambo. Kasi ayaw ninyong, tapos nilalagyan nyo pa ng off lotion. Kasi ayaw nyo madapuan ng lamok. Amen?
At ayaw mong naririnig na umiiyak. Pag umiiyak, natataranta ka na. Amen, natataranta ka na. Bubuhatin mo na siya, patatahanin mo. At lagi mo siyang inaalalayan. Kapag ka naglalakad siya, nandiyan ka sa likod. Hawak-hawak yung damit sa likod para hindi siya matumba. Para hindi siya madapa. Kasi ayaw mo siyang madapa. Ayaw mo siyang masugatan. Kumbaga, yung buong attention mo, nasa kanya. Kumbaga, attentive yung pandinig mo doon. Attentive yung pandinig mo sa anak mo. Amen? Na kapag ka hindi mo na siya naririnig, sabi nga ng mga ibang magulang, mas nakakatakot daw pag hindi mo na naririnig. Pag naririnig mo, okay pa. Alam mo, nandyan lang siya. Pero pag hindi mo na naririnig, yun na. Medyo nakakatakot na kasi baka ano na nangyari sa kanya. Amen? Kaya attentive, kahit na yung nanay naghuhugas ng plato, naglilinis ng bahay, attentive pa rin. Kumbaga, nagkakaroon siya na dalawang pagkatao. Attentive yung tenga niya, habang may ginagawa siya, yung tenga niya nandoon sa anak niya. Amen? At talagang buong puso niya inaalagaan. Ayaw niya itong magkasakit. Yun ang tinatawag na treasured possession. Amen? Sabi ni Lord, if you fully obey me and keep my covenant, you will be my treasured possession. Ganito kita tatratuhin. Sabi ng Panginoon. Di po ba ang sarap po, no? To become a treasured possession. Na talagang alam mong alagang-alaga ka. Kaya nga sabi niya, all these things will be given to you as well. Wala ka nang iintindihin. Amen? Kasi you are a treasured possession. Hindi ka niya pababayaan. Alam mong hindi ka niya pababayaan. Alam mo, nandiyan siya sa likod mo lagi. Na alam mo, kapag ka nagkasakit ka, alam mo na nandiyan ang kanyang kamay para pagalingin ka. Amen? At alam mo na kahit saan ka magpunta, sabi ni Lord, I will go wherever you go. So don't be afraid. Kasama mo ko. Nasa likod natin siya. Hawak-hawak yung damit natin. Sa ganon, iniiwas tayo sa mga bagay na hindi okay. Amen? Sabi ni Lord, you will be my treasured possession. Iingatan kita. Aalagaan kita. At ito yung pakiramdam ng treasured possession. Amen? Napakasarap na maranasan to become a treasured possession ng Diyos. Sabi niya, even the whole earth is mine. Even the whole earth is mine. Sa dami-dami ng tao dyan, pinili kita at gusto kitang maging treasured possession. Pero merong kasunduan. If you fully obey me and keep my covenant. Merong nga lang kasunduan. Amen? Pero that is opportunity. Hindi lahat ng tao pinili ng Lord. Hindi lahat ng tao tinawag niya. Hindi lahat ng tao sinagip niya doon sa kanilang kalalagayan. Hindi lahat. Even the whole earth is mine. Sabi ni Lord, hindi lahat. Amen? So, God gave us an opportunity to become a treasured possession. But, merong condition. If you fully obey me and keep my words, yun na lang ang kailangan mo to become a treasured possession. So, sabi niya rito, wala ka nang aalalahanin except one. Kapag ka nakapasok ka na sa karyan ng Panginoon, kapag ka nakita mo ang karyan ng Panginoon, wala ka nang kailangan alalahanin except one. Keeping His command and keeping His covenant. Para maranasan natin ang treasured possession. So, sabi ng Diyos, papaano ba natin mararanasan yung treasured possession? Papaano nga ba? Papaano yung keeping His command and obeying His command and keeping His covenant? Papaano nga ba yon? Papaano yon?
Amen? Sabi ng Diyos, you will be for me a kingdom of priests, holy nation. Ito ang nais ng Panginoon sa atin. This is the purpose of our call. If you fully obey me and keep my command as a kingdom of priests, as a kingdom of priests, ang nais ng Panginoon. Ang gusto ni Lord, maging kingdom of priests tayo. Holy nation. Alam niyo po ba, meron tayong dual citizenship kung ikaw ay tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo. Alam niyo po ba yan? Dahil ang sabi ng Panginoon, sabi ni Peter, hindi lang mang tayo Pilipino, but sabi niya, my citizenship is in heaven. We are all strangers in the earth. Lahat tayo, strangers lang dito. Pansamantala, nandito tayo, citizen of the Philippines, but our true citizenship is in heaven. Yun talaga tayo. Doon tayo. So, the purpose of our call to be a kingdom and priest. To be a kingdom and priest. At ito po ang nais kong ibahagi sa bawat isa. Gusto ko po sanang i-correct yung nasa isip natin, no? Isang bagay na kasi minsan napagkakamalian ako o minsan napagkakamalian ng bawat Kristiyano. Priesthood and kingdom, pagdating sa Panginoon, cannot be separate. Hindi mo pwedeng ihiwalay ang kingdom and priesthood pagdating sa Panginoon. Tandaan po natin yan. Hindi natin pwedeng ihiwalay. Ang gusto ni Lord sa atin, pinili niya tayo to become a kingdom of priests. Amen? Ito yung gusto ng Panginoon sa atin. Dito tatakbo yung command at dito tatakbo yung covenant. Ito yung covenant natin sa Panginoon. To live as a kingdom of priests. At hindi natin mapaghihiwalay yon. Madalas po kasi as a Christian, mas nagiging priest tayo. Kasi minsan hindi natin napagtutuunan ng pansin ang kingdom. Mas nagiging priest tayo. Hindi tayo nagiging kingdom citizen. Pero sabi ko nga, pagdating sa Panginoon, kingdom and priesthood cannot be separate. Kaya minsan, ang hirap sa atin na maintindihan ang plano ng Panginoon. At ang hirap sa atin sumabay sa Panginoon. Because we are dahil ang pinipresent lang natin is only a priesthood. Hindi natin pinipresent yung kingdom. But it cannot be separate. Hindi pwedeng ma-separate yun pagdating sa Panginoon. Then kingdom, nais ko pong ibahagi sa inyo, kingdom is a form of government. Sabi nyo nga po ulit, government. Yung malakas, government. Kingdom is a government. Alam po ninyo, mula sa Panginoon, unang-una sa lahat, nagmula sa Panginoon ang tinatawag na government. Hindi ang tao ang naggawa nun. Hindi galing sa tao ang ideya ng government. Hindi galing sa tao. Mula sa Diyos ang tinatawag na government. It is a kingdom government. Ang Diyos ay nagtatag at nagtayo, not religion, but government. Sabi nyo nga po ulit, government. At minsan kapag tinuturo ko po ito at naririnig natin yung teaching patungkol dito sa kingdom, sinasabi nila, this is not, hindi daw spiritual ito.
Dahil pag sinabing government is a legal term. Amen? Government. Sabi ko nga, priesthood and kingdom cannot be separate pagdating sa Panginoon. Hindi mo pwedeng paghiwalayin ito sa Panginoon because this is our covenant. Ito yung pinipresent natin. Kaya still, hindi natin makuha na maging treasured possessions sa Panginoon kasi hindi natin ma-present ng tama na maging priest tayo at maging kingdom citizen. Amen? Nakukuha niyo po ba? So, at ito ang dahilan kung bakit karamihan sa mga Christian still struggling. Nag-i-struggle sila sa maraming bagay because they try to become so spiritual pero nalilimutan nila yung kingdom. Nakakalimot sila. Kumbaga, isinasantabi nila ang kaharian ng Panginoon. Ang sabi ko nga kanina, hindi porket na nagpapagamit tayo sa Panginoon, ay naiintindihan na natin ang lubos ng kingdom. Hindi pa rin. So, ito ang nais kong ibahagi sa bawat isa. Understand the kingdom of God. Na sa ganon, ma-present natin ng tama yung call, yung pagkatawag ng Diyos sa atin as a priesthood and as a kingdom, na sa ganon, ma-receive natin yung tinatawag na treasured possession ng Panginoon. Amen? Kumbaga, mahirap kapag hindi po natin, pag inialis natin ang kingdom sa Panginoon o knowing God and following God, pag inialis natin yung ideya ng kingdom, pag inalis natin yung understanding kingdom, pag hindi natin siya priority na sinasabi ng Panginoon, kahit ano pong basa ninyo ng Bible, hindi nyo maiintindihan ang nais ng Panginoon. Hindi nyo siya maiintindihan. Kahit nagaano pa kayo katagal na magbasa at magbasa ng salita ng Panginoon, kung hindi po ninyo titingnan siya with a kingdom perspective, you still a religious pa rin. Amen? Nakukuha nyo po ba? So, dahil tinitingnan lang natin at binabasa lang natin ang Bible, minsan as a priest and not as a kingdom citizen. That's why hindi pa rin natin maarok ang nais at plano ng Panginoon sa buhay natin. So, papaano ito? Papaano? Binabasa natin ang Bible minsan to be as a spiritual food. Sabi ng Bible. Amen? Na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa mga salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. We take the Word of God as a spiritual food para baguhin ang puso natin, ayusin ang character natin, makilala natin si Jesus, magrepent tayo, mabaptize tayo, at kapag nababago na, nagsishare tayo ng word, nagsishare tayo ng good news, ibinabahagi na natin ito sa mga kapatid. Kumbaga, nagkakaroon ng transformation, nagkakaroon ng peace. Wala pong masama doon. Walang masama doon. Pero tatanungin ko po kayo, meron pa rin kulang. Amen? Meron pa rin kulang. Meron pa rin kulang. Bagamat na maabot man natin ang lahat ng bagay na ito sa pagbabasa natin ng salita ng Panginoon, malalaman ninyo merong kulang. Merong kulang. Kasi kumbaga, naiintindihan nga ba talaga natin kung bakit nais tayong baguhin ng Diyos at kung bakit niya tayo tinawag? Naiintindihan niyo po ba? O lubos niyo bang naiintindihan? At kung bakit ba pinaparanas ng Panginoon at pinapakilala ng Panginoon ang sarili niya sa atin? Lubos niyo po bang naiintindihan yon? Bakit? Ang tanong, why? Ano ang purpose ng Panginoon? Ang iba, iniisip natin para sa salvation. Ang iniisip ng iba, para makapunta sa langit. Amen? Kaya,
ang nangyayari, after receiving his salvation, humihinto na yung tao. At ang nangyayari, nawawala siya ulit sa Panginoon. Nawawala ulit sa Panginoon. O sabihin natin na dumarating na naglilingkod na siya sa Panginoon, nag-share na siya ng word. Pero dumarating sa kanya na napapagod siya. Kasi ano bang dahilan? Ano bang dahilan ng Panginoon? Tingin niyo po ba ito lang ang dahilan ng Panginoon para makapunta lang tayo sa langit? Sabihin mo na born again ka na 16 years old at binigyan ka ni Lord ng hanggang 80 years na buhay. Anong gagawin mo doon sa 64 years? Kaya mo ba na maging stay faithful sa Panginoon? Ang iba, nahihirapan na maging faithful sa Panginoon all throughout the years sa paglilingkod nila sa Panginoon dahil hindi nila naiintindihan ano nga ba talaga ang plano at pagkatawag ng Panginoon sa bawat isa. Hindi nila maintindihan kasi kapag tinanggap lang natin na tayo ay mapupunta sa langit, maiinip po kayo. Darating na maiinip kayo. 64 years. Kaya nyo po ba? Pero kapag ka merong purpose at naiintindihan mo ang plano ng Diyos, saglit lang yung 64 years. Amen? Saglit lang yon sa Panginoon. At hindi ka mapapagod. Hindi mawawala yung faithfulness mo. Kapag ka naiintindihan mo ang kaharian ng Panginoon at kung bakit kanya tinawag sa kanyang kaharian, anong part mo in His kingdom, hindi ka na mapapagod. Hindi mo maiisip mapagod. Hindi mo maiisip na lumihis once na maintindihan mo yon. So, sabi ko nga, minsan humihinto tayo doon sa bagay na tinanggap natin si Jesus. O minsan dumadating na naglilingkod na tayo sa Panginoon pero merong kulang. Alam po ninyo, magkakaroon ng kulang talaga kapag hindi natin naintindihan ang kaharian ng Panginoon. Kaya nga karamihan as a Christian, kumbaga napapahinto, napapagod at nalilihis dahil may kulang. At ngayon, sabi ko nga, kung tayo ay isang Kristiyano at kung ang laman lang ng isip po natin ay gusto natin maging workers. Sino pong gusto maging workers? Gusto pong maging lingkod ng Panginoon. Kung ang laman lang natin ay gusto natin maging workers, gusto nating tumayo as instrumentalist, o kung gusto natin na tumayo as tamboriners, kung gusto lamang natin ay tumayo maging usher, o maging sabihin natin, kung yung iniisip natin ay gusto lang natin maging singer dito, o maging sabihin natin maging Bible teacher, o gusto natin maging isang leader, o sabihin natin na gusto nyo pong maging pastor, sabi ng Bible, wala mang masama doon. It's a noble thing to ask. Walang masama doon. Nahangarin natin yon. Pero kung yun lamang at hanggang doon lamang ang laman ng isip natin, at kung hanggang doon lamang ang nais ninyo at doon lamang ninyo naiintindihan ang pagkatawag sa inyo ng Panginoon, after that, ng position na yon, marating mo man ang lahat ng bagay na yon, without a full understanding about the kingdom of God, still merong kulang. Merong kulang. Amen? Merong kulang. Sasabihin ko na po sa inyo, merong kulang. Kaya marami ang nawawala in their faithfulness kasi hindi nila naiintindihan ng kulang na to. Hindi nila naiintindihan ng purpose. Ngayon,
as a priest. As a priest. Sabi ko nga, this is the purpose of our call, to be a kingdom of priests. Sabi nyo nga po, kingdom of priests. So ano po ba ang pagiging priest? Bibigyan ko po kayo ng maikling definition, pero pag-aaralan din po natin ito sa mga susunod na mga linggo, nang sa ganon maintindihan natin papaano ko ba i-represent si Lord as a priest. Amen? Priesthood, ibig sabihin po nito, tagapamagitan ng Diyos sa tao. Tagapamagitan ng Diyos sa tao. Pag sinabing priest. In the Old Testament, ang mga priest ang humaharap, kumbaga siya yung sa kanya dinadala ng mga tao, yung mga offering nila, at yung priest yung mag-aalay kay Lord sa harapan. Walang sino man nakalalapit sa Panginoon noon, kundi ang priest lamang. Yung priest lang. Siya yung tagapamagitan. But, in a governmental term, meron pong isang term sa priest. Alam niyo po ba yan? Tinatawag itong ambassador. Sabi niyo nga po, ambassador. Ambassador. Sabi po ng Corinthians, 2 Corinthians chapter 5, verse 16 to 21. Sabi niya po rito, so from now on, we regard no one from a worldly point of view. Though we once regard Christ in this way, we do so no longer. Therefore, if anyone is in Christ, sabi niya, kung sino man na kay Kristo, he is a new creation. If anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, and the new is here. All this is from God, who reconciled us to Himself through Christ, and gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting people's sin against them. And He has committed to us the message of reconciliation. We are therefore Christ's ambassador. Sabi nyo nga po ulit, ambassador. We are Christ's ambassador. As though God were making His appeal to us. Kumbaga si Lord, ginagamit tayo to make, para iparating yung nais niya. We implore you on Christ's behalf. Kumbaga, ina-approach namin na kayo in behalf of Christ. Amen? Kasi tagapamagitan na. Be reconciled to God. Sabi niya, God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. So, ito ang isang ibig sabihin ng priesthood, to become an ambassador. Tagapamagitan na tayo ng Diyos. Tayo na yung ginagamit ng Diyos to reconcile people to God, not counting their sin against to God. Hindi na. Amen? Dala-dala natin yung message ng reconciliation sa mga tao. Kumbaga yung hindi nila kaya mag-offer sa ngayon, tayo mag-o-offer sa kanila. Ilalapit natin sila kay Lord na hindi na kailangan ng mga anumang alay. Ibibigay natin, ipapakilala natin si Kristo sa kanila, at yun ang magiging offering nila para makalapit sa Diyos. Dahil yun na lang ang isang offering na tinatanggap ng Panginoon, the blood of Christ. Amen? To become a priesthood, tayo ay tagapamagitan. We are ambassador of Christ. So, this is priesthood. One of the purpose of our call. Ito ang isang purpose ng call ng Panginoon sa atin. Ito ang dahilan niya, to present Him, o ma-present natin ang sarili natin as a priest. Amen? As a part of His kingdom. So, tayong lahat ay tinawag. Sige nga po, tapikin po natin ang ating mga kapatid sa kabila. Sabihin mo sa kanya, ikaw ay tinawag
bilang tagapamagitan ng Diyos. Amen? Lahat tayo, tinawag ng Diyos bilang tagapamagitan niya sa mga tao. That through us, we can share the message of God that brought reconciliation of men to God. Amen? So this is our call, the first call. Be a priest. Then, what is the purpose of reconciliation? Ano ba ang purpose ng message na reconciliation? Hindi po para makapunta sa langit ng mga tao. Amen? But, para makapasok sa kaharian ng Diyos. At, to enter in His kingdom, hindi mo na kailangang mamatay. Alam niyo po ba yon? Kasi kapag ka yung langit, pag pumunta ka na sa langit, kailangan mo munang mamatay. Pero kapag ka papunta sa kaharian ng Panginoon, hindi mo na kailangang mamatay. Even now, pag tinanggap mo si Jesus, pasok ka na sa kaharian ng Panginoon. Ang kailangan mo na lang is to study and learn, pag-aralan, and seek His kingdom. Pag-aralan mo na lang kung anong meron na ibinigay ang Diyos sa'yo, pinrepare niya sa karya niya para sa'yo. Yun na lang ang kailangan mong isik. Amen? So this is the purpose of reconciliation. Na sa ganon, yung kapatid, matanggap niya rin yung maging siyang treasured possession ng Panginoon kahit na buhay pa siya. Hindi yung kailangan muna nating pumunta sa langit para maging treasured possession. Amen? Kumbaga, hindi ninais si Lord na ingatan tayo, pero kailangan muna nating mamatay. Kailangan mo, kumbaga, doon niya tayo aalagaan sa langit. Hindi yun ang nais ng Panginoon. Ngayon pa lamang, gusto ni Lord na maging treasured possession ka, ngayon pa lamang. Amen? And that is the purpose of the message of reconciliation, to enter to His kingdom. And kingdom is a form of government. Ito naman po ang isa na purpose of our call. Purpose of our call. Kingdom is a form of government. Sabi ko nga po sa inyo. Pag sinabing kingdom, ito medyo malaki pong itong pag-aaral. At ito po yung gusto ko pong maintindihan natin. Na isa sa bagay na hindi natin, o kumbaga, namimiss natin na ma-represent bilang tayo ay mga tinawag ng Diyos. Ito yung nami-misrepresent natin o hindi nga natin na-represent to become a kingdom. So, pag sinabing kingdom, bibigyan lamang ko po kayo ng idea. Pag sinabing kingdom, ito po ay pinamumunuan ng tinatawag na king. At meron siyang tinatawag na dominion. Kaya nga sinabing kingdom, king dominion. Ibig sabihin, meron siyang nasasakupan na lugar na pinaghaharian niya. At kapag sinabing kingdom, meron tinatawag na citizen. Kapag sinabing kingdom, government, ibig sabihin, ito ay klase ng pamumuhay. Amen? So, hindi ko po muna siya i-discuss sa inyo fully o unti-untiin ko po sa inyo kasi baka hindi po tayong matapos pagka tinalakay ko po ito sa inyong lahat. So, dito po ako magtatapos. Sabi ko po sa inyo, maikli lang. Lahat po itong binahagi ko po sa inyo, this is a introduction na gusto ko pong i-present sa inyo at ipaalam sa bawat isa the purpose of your call. Amen? Ang purpose ng call natin, hindi lamang bound na sa paglilingkod lamang natin dito sa loob ng church. Hindi siya bound. Amen? Na maging instrumentalist ka lang hanggang sa mamatay ka. Na maging tamboriners ka lang hanggang sa tumanda ka o maging usher ka hanggang sa tumanda ka. Maging multimedia ka. Amen? Hindi lamang doon. Hindi bound ang kaharian ng Diyos doon. Amen? Hindi bound. So gusto kong maintindihan natin, this is the purpose of our call, to be a kingdom and to become a priest. Amen?
So ang sabi po ng Isaiah chapter 9, babasahin ko po sa inyo. Siguro po basahin ko po sa inyo ng Tagalog. English po yung nakalagay Tagalog. Isaiah chapter 9. Sabi niya rito, ngunit napawi na ang dilim sa bayang matagal nang namimigati noong mga nakaraang araw. Inilagay niya sa kahihiyan ang lupain ng Zebulon at ang lupain ng Neptali. Ngunit sa panahong darating, dadakilayan niya ang lupain ito. Dang papunta sa lawa, sa ibayo ng Hordan, sa Galilea ng mga hentil. Nakakita ng isang maningning na liwanag, ang bayang matagal nang lumalakad sa kadiliman. Sumikat na ang liwanag sa mga taong naninirahan sa lupaing balot ng dilim. Pinasigla mo ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang unawa, ang kanilang tuwa. Nagagalak sila na parang panahon ng anihan at parang mga taong naghahati-hati sa samsam na kayamanan, sapagkat binali mo ang pamatok ng kahirapan at mga bigatin sa kanilang balikat at pinasan. Pamalo ng mga mang-aapi iyong binali, tulad sa Midian na iyong ginapi. Ang panyapak ng mga mandirigma at ang lahat ng kasotang tigmak sa dugo ay susunugin, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahanga-hangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Magiging malawak ang kanyang kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang kaharian, at itatatag niya ito at pamamahalaan na may katarungan at katuwiran mula ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang sabi po ng Bible. Sabi niya in English, sabi niya rito sa pababang verse, sabi niya rito, for us to child is born, for to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the greatness of his government and his peace, there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom. So, ito ang nais ng Panginoon. Ang turo niya nga sa kanyang mga disipulo. Ang sabi niya, nagtanong ang kanyang mga disipulo sa kanya, Lord, papaano kami manalangin? Turuan mo kami manalangin. Ang sabi ni Jesus, ganito kayo manalangin. Our Father, thou art in heaven. Sabi niya, our Father, who's not on earth, but on heaven, na hindi na isang Ama at Diyos na hindi mula sa lupa, kundi mula sa langit. Sabi niya, and hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Ito ang nais ng Panginoon, na lagi ninyong ipinapanalangin at lagi nating, ito yung nais ng Panginoon na talagang makita niya sa atin. Not as a Christian, but as a kingdom citizen. Nakikita sa atin that His kingdom come on earth through us while we are on earth, just like in heaven. Ito ang nais ng Panginoon, na makita o sabihin natin na bumaba ang langit
sa pamamagitan ng ating buhay. Makita ng mga tao that heaven is real sa pamamagitan ng ating buhay. By representing a kingdom and a priest. Makita na sa atin yon habang tayo ay nasa lupa. So ito ang nais ng Panginoon. This is the purpose of our call. Amen. This is the purpose of our call. To be a kingdom and a priest. Amen. And a holy nation. Holy nation. So ito po ang nais ko pong iba sa hapong pong ito. So sa bawat isa na nais na matanggap ang kaharian ng Panginoon sa kanyang buhay, nais ko, sabi nga, para makilala mo o matagpuan mo ang kaharian ng Diyos, kailangan mong kilalanin muna yung hari. And that king is Jesus. And this is the child na nabuhay to be a king for us. So, madali lang. Tanggapin mo lang si Jesus upang makapagsimula ka na hanapin at makilala at malaman kung ano ang ipinrepare niya sa iyo sa kanyang kaharian. Sumunod ka sa aking panalangin bilang pagtanggap kay Jesus. Sabihin mo, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, marami pong salamat marami pong salamat na sa oras na ito, sa oras na ito. tinatawag mo ako Tinatawag mo ako at gusto mo kong iligtas. gusto mo akong iligtas. Panginoon, Panginoon, sa oras na ito, sa oras na ito, patawarin mo ako, patawarin mo ako, linisin mo ako linisin mo ako sa lahat ng kasalanan, sa lahat ng kasalanan, sa lahat ng karumihan sa lahat ng na karumihan nakikita mo po sa akin. na nakikita mo po sa akin. Patawarin mo po ako. Patawarin mo po. At Panginoon, At Panginoon, ihahon mo po ako ihahon mo po ako saan man ako naroroon ngayon saan man ako naroon. at dalhin mo ako At dalhin mo sa iyong kaharian. sa iyong kaharian. Tinatanggap kita, Tinatanggap kita, aking Panginoon, aking Panginoon, bilang aking hari bilang aking at hari, sarili ko pong at tagapagligtas. sarili ko pong tagapagligtas. Panginoon, Panginoon, isulat mo po isulat mo po ang aking pangalan ang aking pangalan sa aklat ng buhay. sa aklat ng buhay. Ama, Ama, marami pong salamat. marami pong salamat. Pinahintulutan mo ako Pinahintulutan mo na makalapit sa inyo. na makalapit sa inyo. Panginoong Yesus, Panginoong Jesus, tulungan mo po ako. tulungan mo Kumilos ka kumilos ka sa buhay ko. sa buhay. Nais po kita Nais po kita na makilala pa. na makilala ka. Ito po ang aking dalangin Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni sa Jesus. pangalan ni Jesus. Amen. 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 Sige po, ako na lamang pong mananalangin. Ama, sa hapong pong ito, marami pong salamat sa iyong mga salita. I pray, Father, in Jesus' mighty name, I ask you, Holy Spirit, gabayan mo po kami sa pag-aaral po namin ng iyong mga salita patungkol sa iyong kaharian. At Panginoon, i-direct mo po kami, O Holy Spirit. I-direct mo po kami sa plano mo at sa nais po ninyo sa buhay po namin. Lord, ipaalam mo sa amin ng lubusan the purpose of our call na hindi aksidente at hindi anumang bagay, Panginoon o God, kung bakit mo kami tinawag, Panginoon. Patuloy na buksan mo po ang aming isipan, ang aming pong mga puso na tanggapin ang iyong kalooban at anumang bagay na inihanda mo sa amin sa iyong kaharian, nawa matanggap po namin ito ng buong buo. Ama, marami pong salamat sa gabing ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.